Base kay James Harden, ang success ng Clippers ay magiging depende pa rin kay Kawhi kung magiging healthy siya buong season. Yung kaso niya mukhang makakalusot naman si Kawhi at ang Clippers. Noong August, meron kasing isang workout sina Kawhi at Jaden McDaniels na sa almost 1.5 month, ang laki agad ng diferensya ng katawan ni Kawhi kumpara ng August na mas lumaki ng bahagya. Na base mismo kay Kawhi, mas lumakas yung katawan niya ngayon kumpara noong mga nakaraang taon dahil busy siya sa mga training at workout. Wala rin kasi siyang injury buong off-season. Sa loob din ng 37 games last year, meron 26-11 ng Clippers kapag naglalaro si Kawhi. Nung wala pa siya, meron 24-21 record. Ganun kataas pa rin ang winning percentage ng Clippers kapag naglalaro si Kawhi. Kaya nasabi ni Harden, depende pa rin kay Kawhi kung magiging healthy siya buong season. Dito rin talaga masusubok si Kawhi. Dahil sila yung isa sa merong oldest na mga star player katulad ni Harden, CP3, Brook Lopez at si Bradley Beal. Marami na kasing mga teams dati ang nag-failed nung maglagay sila ng mga post-prime player sa lineup. Tulad na lang dati sina Melo, Howard, Trevor Ariza, parang unang taon ni Westbrook sa LA yun. Kapag nagawa pa rin kasi ni Kawhi na maging playoff contender ang Clippers, iba na talaga siya. Kahit anong verdict or decision sa investigation, siya pa rin ang isa sa magiging high value player. Lalo na kung maboboyd ang kontrata niya sa Clippers, pag-aagawan pa rin siya. Nasa 4 lang din ang preseason game ng Clippers simula October 10 until October 18. Mahaba-habang pahinga pa kay Kawhi yun. Wala namang reported kung maglalaro agad si Kawhi sa preseason game dahil wala namang restriction ang binibigay sa kanya. Kaso lalong mas maingat ngayon ng Clippers sa pagpo-post ng mga update sa kanilang team. Lalong magiging sekreto kung anong update ang meron sa team nila, mapa-injury or possible signee dahil iniiwasan nila ang media dahil pa rin kay Kawhi. So nung nakarang araw naman, bahagyang kinall out ni Giannis ang kanilang team owner na wala naman di umanong pinag-usapan silang dalawa nung last summer or last June regarding sa commitment ni Giannis na mag-i-stay siya sa Bucks. Masaya na di umano si Giannis na nandito rin sa Milwaukee yung pamilya niya. Pero ang sinabi kasi ni Giannis, wala siyang natatanda ang merong nangyaring meeting nung June. Dahil kung meron talagang pinag-usapan si Giannis at yung team owner, malamang wala na talagang matitirang asset ngayon ng Milwaukee Bucks. Dinicline ng team owner ang mga possible trade kay Giannis kasi nga mag-i-stay siya sa Bucks. Pero tinanggi kasi ni Giannis na nagkaroon sila ng usapan regarding sa commitment. Kaso walang kumagat na team regarding sa interaction ni Giannis at ng team owner. Pumunta kasi kay Bam Adebayo na ngayon. Hindi rin pinalagay ng Milwaukee Bucks sa kanilang SocMed account yung ibang interview ni Giannis. Nakabalik na rin sa practice ng Milwaukee Bucks si Giannis at sinabi rin naman niyang committed siya ngayong season sa Milwaukee at i-re-evaluate ulit niya next off-season dahil laging gano'n naman ang ginagawa niya. So magkakaroon ulit ng meeting ang Bucks at si Giannis kapag nalaglag sila sa playoffs. Ano na lang kaya ang iti-trade nila? Sa unang preseason game naman ng Nuggets at Minnesota, hindi naglaro si Anthony Edwards at si Randle kasi nagpapahinga pa. Pero naglaro naman si Jokic. So nakalimutan ko pala nung nakaraan, meron pa palang another big man ng Denver bukod kay Valanciunas, si Deron Holmes, yung na-injured last year na rookie nila galing trade mula sa Suns. Nagkaroon kasi siya noon ng Achilles tendon injury at ngayon lang din nakabalik. Consider pa rin siyang rookie. Yung bagong acquire naman na player na si Cam Johnson mukhang nahihirapan pa di umano na makipaglaro kay Nikola Jokic. Meron si Cam Johnson na 2 points sa loob ng 15 minutes. Sabi pa nga ni Jamal Murray, si Cam Johnson ang magiging leading scorer nila sa ibang game. Pero preseason pa lang naman. Buti pa si MPJ naka-4 na assist na agad. Natuto ring mamasa. Base kasi kay Cam Johnson, nahihirapan siyang makasabay kay Nikola dahil sa mga unexpected na pasa ni Jokic. Uncomfortable or hindi komportable si Johnson sa mga pasang ginagawa ni Nikola kasi hindi tumitingin. Base kay Cam Johnson, hindi kasi nagkakaroon ng eye contact sa pagitan nilang dalawa ni Jokic. Kaya nagkakaroon ng mga unexpected pass pero ganun kasi ang style ni Nikola. Nasa adjustment period pa si Cam Johnson sa ngayon. Ang parang nakakakuha lang lagi ng unexpected pass ni Jokic si Aaron Gordon. Base pa kay Cam Johnson, dapat maging instinct niya yung pagsalo sa mga pasa ni Jokic.
Si Klay Thompson naman naniniwala pa rin championship contender ang Dallas papasok ng season. Pero base kay Klay, para maging contender ang Dallas, kailangan nilang baguhin yung kanilang style dahil iba na ang mga personnel or players ngayon ng Mavericks. Dapat i-consider na i-focus yung mga play sa big man katulad ni Anthony Davis at Lively at low-key na gayahin din ang style na nakasanayan nitong si Klay. Ito yung maraming ball movement, off-the-ball cutting, at defensive intensity. Ang Dallas, heliocentric dati. Nakapokus kay Luka kung anong gagawin. Kaso wala na siya sa Dallas ngayon. Hindi tulad dati na si Klay naglalaro pa sa Golden State. Malaki ang rate na pupunta sa kanya ang bola dahil sa ball movement at off-the-ball game niya. So wala pa namang sinasabi si Jason Kidd, hindi katulad nung nakaraang taon na automatic niyang binanggit na si Klay kasama sa starting 5. Pero ngayon, expectation si Klay ilalagay sa second unit. Wala namang kasing rason para hindi maging isa sa best defensive team ang Dallas base nga kay Klay Thompson. Hindi na rin kasi katulad si Klay ng dati pagdating sa depensa. Ang posibleng starting 5 ng Dallas si D'Angelo, PJ Washington, si Flagg, Anthony Davis at si Lively. Kapag bumalik pa si Gafford, balik sa kanya ang starting unit. Pwedeng ituloy ni Klay ang kanyang karir bilang 6-man na better role para sa kanya ngayon sa Dallas. Base sa mga statement ni Klay, hindi umuubra sa kanya yung style ni Jason Kidd pagdating sa offense dahil si Klay more on off the ball at isa pa sa ball movement umaasa din.